Network Entertainment. You cannot just tell people to snap out of it or Okay lang yan. maging Or masaya ka na lang. mag-move on ka. Mag-move lang. on ka. Alam mo, hate ko yun. Yung dati sinasabihan ako mag-move on. Parang, siguro, parang iniisip ko, gusto ko ba to? In the first place, hindi ko naman gusto to eh. Oo. So kung gusto ko mag-move on. Like kung anong definition mo ng move on. Pero yung current state ko, hindi ko naman gusto. Mahirap kasi mag-move on pag traffic eh. Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, ang pag-uusapan natin how to deal with your office mate na may mental health issues. Kasama ko ang aking co-host si Zardalos Reyes, CRSP ang inyong career coach and Upwork expert. At syempre ang guest natin, Marie Crista, mental health advocate, at si Bam Atienza ng Ideascape Manila. Hello po, good evening sa lahat na nanonood. Hello. Welcome sa Underpaid. Bago natin simulan ng episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll questions, tapos i-recommend nyo kami sa mga kaibigan ninyo, kaopisina, kahit sa mga kaaway ninyo. Ikalat nyo yung Underpaid sa lahat. Yun. Social media namin, at Stanley Chi on all social media platforms. Suplado Motors sa YouTube. Meron kaming collaboration sa 1PH sa show ni Julius Babaw and Tintin Bersola. Road Trip with Stanley Chi tuwing Thursday, 4 o'clock. Yeah. Yun, sa 1PH. And then, si Zar sa LinkedIn, Zardalos Reyes 1. Yes, Zardalos Reyes 1. Tapos si Bam Atienza naman ng Ideascape Manila, i-follow nyo the Burnout Project PH. Kasi merong event sa darating na November 9 sa Venice, McKinley, yung the Burnout Festival na pupunta yung mga sikat na tumutugtog tulad nila Eloisa, Basking Queen. Yes. Yung mga ibang speakers tulad ni Marie. Diba? Kung kayo ay nababurnout sa inyong mga trabaho, sa inyong mga boss, magkita-kita tayo ron November 9. Okay? Pero Stanley, ano ba mga mental health issues to? Kasi, like for example, for me, meron ako mga office mates na taga-Ukraine. So, ginera sila, binobomba. So, it could be as big as that and as simple as maybe naghiwalay with a husband or wife. Or kasi, minsan wala namang signs eh. Diba? Like, hindi naman sila masasabihin, may mental health issue ako. Pero may mga iba naman kasi, aminado silang may mental health issues sila. Tapos, mararamdaman mo na parang mahirap pakisamahan, may tantrums, parang ma-attitude. Ganon. Diba? Paano mo malalaman, na mental health issue siya? Either sabihin nila minsan yan or minsan kayo na makakahalata na parang iba ugali nito. Parang mahirap or pakisamahan. Parang nag-iba. Oo. Yun. Madami tayong warning signs when it comes to mental health concerns. Before I go dun sa ano ba yung hindi kapansin-pansin, siguro I'll focus first on dun sa halata. Now we have the 5 Ds actually. Una, deviance. Gaya ng sabi kanina, parang may kakaiba, nagbago siya, So, si Sir Stanley masayahin, palaging present, tapos suddenly gusto na mag-isa. Hindi na nakiki-join, wala na sa pantry, hindi na tumatambay. May pagbabago. After deviance, we have dysfunction. Parang hindi na functional yung tao. Mahirap na mag-toothbrush, mahirap na maligo, na minsan nakaka-apekto din sa work nila. Ay, dugyot na, gano'n. Yeah, so nangangamoy na si Stanley, gano'n. Dugyot na. Ano ba yan? Kahit pagsuklay lang, hindi pa niya magawa. So parang ang hirap for them to do the simple things. Marami akong kilalang gano'n. Hindi, pero nagbago ba? O talagang gano'n na sila hindi, ever since? Hindi, gano'n na talaga sila nakilala ko. Iba na yun. Personality na nila yun. Of course, meron tayong danger. Ito yung nakakasakit na sila ng ibang tao through their words or through their actions or sa sarili mismo nila. Naiisip na nilang magpakamatay, saktan ng sarili nila. Iba na yung behavior nila, hindi na okay. Yung pinahihirapan yung kaopisina. Yun din. Parang meron na siyang intention to harm yung parang the person. Nananadya na. exactly. Para either mag-quit yung kasama niya or matanggal. Ganon. Yung nananaksak ng pencil. May ganun din, diba? Hindi, may kilala akong ganun. Nananaksak ng pencil. Yung mga nangaaway, diba? May maraming ganun nangaaway. Pinahihirapan yung kaopisina para mag-resign.
iniinis na lang, no? Parang nananadya na siya. Yes, ganun. Oo. Oo. And very important is the duration. How long has this been happening? Kasi baka mamaya, if it's just 1 day or 2 days, baka may pinagdadaanan lang. It's normal to change, no? Pero if we notice na, 2 weeks na to mahigit, Hindi, no? more than 2 weeks na, More mga than 2 ganun. weeks na, Oo. that's Mga already ilang buwan na, ganun. that can be, no, a form of mental illness. Okay. When we say mental illness, no, napakadaming reasons bakit nangyayari to at napakadaming uri ng mental illness, no? Oo. Sometimes we mistake it for parang attitude lang ba yan or sakit na yan sa utak, no? So we have to understand talaga na itong tao bang to ay seryoso ang pinagdadaanan o masama lang ang trip. Ang baho lang ng trip niya sa buhay. Masama ugali. No? Oo, Ganun. masama ugali. Right? We have to be very mindful, no, when it comes to dealing with our workmates because we really don't know what's happening behind their doors. Of course, before ako mag-say ng kung ano-ano, I want all of us to practice compassion. Kasi actually, we might not notice, no, pero kaya pala ganun yun kasi talaga matindi ang pinagdadaanan. Paano kunyari, nagkaroon na ng compassion fatigue? Nako, Nagsawa na yung mga kasama niya. Doon na tayo mag-iiba ng no? Of course, dapat matuto din tayo to put boundaries on ourselves. Yeah. We have to be kind, no? We have to be compassionate. But if it's too much already, it's going out of your limits. May HR naman tayo. Yeah. Lumapit din tayo, no? And of course, pag ganun na, ikaw na yung naapektuhan, yung mental health mo din, masisira. And it's not okay. Okay. We have to call them in. No? Okay. Kasi yung call out, parang pinapahiya mo. May ganun na tayo no? When you call out, namamahiya ka, parang may intention ka to say bad things, no, to harm them. But when you call in, parang you are trying to, parang tinatapik mo siya in a good way na, hindi na tama yan. And of course, kailangan mong i-prioritize ang well-being mo before you prioritize their well-being. Pwede, pwedeng apiran mo sa mukha. Oo. Yakap sa leeg. Oo. No? At syempre si Miss Bam, siya yung HR. O ma'am, meron kayong kaopisina or meron kayong tao na mahirap pakisamahan. Anong ginagawa ninyo? Una sa lahat, nang ginagawa po talaga namin, Memo agad. hindi naman. Siguro, kasi syempre yung mga HR natin, mabigat din yung trabaho talaga nila kasi araw-araw yun yung ginagawa nila, no? Pero, ang usual na first step talaga doon, kapag may nagsumbong, yung unang-una ay paghaharapin muna silang dalawa para ma-resolve yung conflict ng nag-uusap lang. Pero kapag paulit-ulit siya na lagi na lang silang may conflict and all, doon na siguro magkakaroon ng other intervention na kailangan ng i-memo kasi talagang nakakasakit na ng damdamin yung isa. Yeah. Okay. Not unless physical abuse na yung nangyayari. Pero most likely, pinakamaganda talaga na ginagawa is yun nga, yung conflict resolution na magkaharap kesa But the Filipinos in general, 'di ba, Zar, eto alam mo, Filipino employees in general, pag magkaharap, plastikan yan eh. Oo. 'Di ba? How would you resolve yung ganito? Kapag ganun, kasi yun, isa sa mga mahirap po talaga siyang i-solve. Kasi ang nangyayari, kapag meron namang conflict sa floor, ang nangyayari, mas hindi sila nagiging productive. So, one way or another, pag tumaba siya ng humaba, kasi kakausapin din naman sila separately, no? So, kakausapin ni HR na ano ba talaga nangyari sa side mo. Papakinggan mo din yung other side. Tapos, pag nagharap na sila at magkaiba sila ng sinasabi, doon na nagkakaroon talaga ng other intervention. Ang nangyayari na nun, either yung isa malilipat ng department or yung isa, oo. Pero yun po talaga, madalas talaga, ang nangyayari, pinaghihiwalay na lang po talaga sila ng department. Oo. Or kasi po, baka naman kasi mamaya yung isang walang mental health concern, nagsasnap na din siya or burned out na din siya, tapos together with the mental health na isang employee. So parang it's a work environment issue na altogether. Kasi baka naghalo-halo na lahat ng pinagdadaanan nila sa bigat ng trabaho nila, kaya yun. Okay. Pero pag pinagharap mo yung yung dalawang empleyado, nandiyan na may boss na, may HR na, may witness na. 'Di ba? Kaso pala. Do you think na effective yan? Zar, ikaw? Ako kasi, depende sa gravity ng mental health. If it's affecting other people,
then maybe kailangan ng intervention. Pero kung hindi naman, kung nakakita ka lang ng signs, basing on my personal experience. Kasi everyone knows naman, if you've listened to Underpaid na nagkaroon ako ng depression, minsan gusto mo na lang na mag-isa eh. Yeah. So, di ba? I mean, exactly. Tapos naiinis ka kapag, dati naiinis ako kapag may nag-intervene, tapos sinabi kong okay na ako, or ayoko ng help. Minsan nag-i-intervene. Meron akong kilala, naglinis ng bahay ko. Yung friend Mas ko. Mas nakaka-trigger. Oo, actually, naglinis siya ng bahay ko. Tapos sabi niya, magsasabi lang siya ng, ang dumi-dumi naman ng bahay mo. Lalo ako nainis. So, nung nandun siya, nainis ako, na to the point na, na inaway ko siya. Okay. Pero, doing a good deed, pero parang feeling ko parang kasi may invalidating pang nasabi. Kasi may sinabi pa eh. Yeah. Pero siguro kung hindi, probably I'm okay with it. Kaya lang, ayoko lang ng presence niya eh. Yeah. So kahit... Baka kasi pangit yung kaibigan mo. Hindi. Hindi, ito yung kaibigan ko na tinuruan akong mag-Spice Girls and nakinig na Spice Girls. Kaya naman pala eh. Nung high school kami. Pero I'm just saying na there are some people who's going through something or have mental health issues na kapag nag-offer ka ng help, they don't want help. Okay. Diba? I'll give you a scenario May isang tao may mental health issue. Lahat ng kasama niya dito matagal sa kanya. Huwag na tayo lumayo. Oh. Ako, during the time na I got diagnosed, I have bipolar 1 with psychosis for 9 years already na, Bipolar is when you have two extreme moods. Sobrang saya mo na, ang OA mo na hindi na yan healthy, Parang may ADHD ka ba? Or sabaw ka ba? Ganun. Or sobrang lungkot mo to the point na parang, yun nga, nagpapakamatay ka and all, During the time na hindi pa uso ang usapin ng mental health, people thought na I just have negative attitude. Na parang, ano ba yan? Ang moody mo, pabago-bago ka lang ng isip. Okay. O parang hindi nila alam anong klaseng Marie ang mamimit nila for that makakatrabaho day. natin ngayon, di ba? And then, nung na-diagnose ako, doon ko na-understand na, ito pala ang signs niya. So, pag hindi ako triggered, okay naman ako as a person. Pero pag hindi ako okay, ito pala siya. So, naunawaan ko lang siya nung naging self-aware ako. Para sa akin, on a personal level, parang ang hirap niyang tanggapin talaga. Because it's an invisible disability eh. You cannot really say na, hindi yan tunay na sakit or what, Pero kasi totoo talaga siya eh. It's a clinical medical condition. Ako, what I did was I removed myself from that situation. What I really learned with my mental health journey is I have to choose my battles because not everyone will adjust for me. And at the same time, I cannot please everyone. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na tanggapin nyo na lang ako kasi bipolar. Ito talaga yung mental illness ko eh. If I will do that all the time, I will drive people away. And I will have no one to love me anymore. But what I learned is I have to choose my battles and I have to choose the people that I want to be with me. And I have to explain to them how important it is to understand what I went through. So, parang ganun. Yun. If hindi ako self-aware, siguro pinipilit ko yung sarili ko sa mga tao. Yeah. So, for people who have office mates na may mental health issue, pakiramdam nila meron, ano yung mga tips na pwede natin ibigay para at least bago matapos yung episode natin, alam nila yung gagawin nila. If you are concerned, dun sa tao na, parang may ano ka, of course, please refer them to see a psychiatrist or a psychologist. Napaka-importante no. Help is always available. We have free online counseling, cared of NCMH USAP, National Center for Mental Health hotlines, crisis hotlines, Hopeline, 24/7 in touch, lahat yan libre. Okay? Ngayon, kung hindi ka naman masyadong concerned pero it affects you already, you have to put boundaries. Napaka-importante nun. You have to prioritize your well-being. If it's affecting you, it's harming you, report it to HR. Meron naman tayong mga polisiya para pangalagaan ng well-being ng isang taong with mental illness at isang taong wala. Yes, Okay. napaka-importante nun. So, ano na yung mga bawal sabihin sa mga taong may mental health problems? Kasi, in private, yung mga immortal na yan, syempre, hindi ko naman nilalahat, At syempre, lahat tayo guilty dyan. Umamin kayo. Pag wala yung taong may problema, kung ano sinasabi, ano yung mga hindi na pwedeng terms ngayon?
Actually, madami. Oo. Di ba? Ang drug addict nga, hindi mo na pwedeng tawagin drug addict. Dapat drug dependent. Talaga? Ganon. Madami na Madami tayong ng bago politically ngayon. correct terms. Oo, ano yung mga yung politically incorrect? Politically Hindi mo incorrect. na pwedeng sabihin he committed suicide. Mm-mm. Died by suicide na. Kasi pag Okay. sinabi mong committed suicide, parang sinabi mong gumawa siya ng kasalanang dapat Paano siyang kung makulong. kung Oo. buhay pa rin? So Congrats. he tried to commit He suicide. He Oh, attempted ganon. suicide. Ganun na. Oo. Attempted, Kunyari may yes. mental health issue, ganyan. Hindi na pwede sabihin yung medyo maluwag kasi turnilyo nitong taong to eh. Of course, that Di na will pwede, be, di ba? Ano pa? depende din sa level of Ano pa? engagement ang sasabihan mo. Ano pa yung bawal? May topak kasi May yan eh. topak. Ano pa? Kulang lang sa Baliw. dasal. Oo, baliw. Nababaliw na Oo. siya. Kulang sa pansin kasi yan eh. Hindi na pwede, ano pa? At saka alam mo, important rin naman na we don't judge people. Kasi hindi rin naman natin alam pinagdadaanan ng mga Oo. tao eh. Oo. Yes. So, yung mga sinasabi mo, Hindi, yung bawal na nga. Hindi na kunwari, pwede sabihin yun. actually, kung iisipin mo, bakit mo sasabihin yun? Hindi, in private Diba? wala naman yung tao. So, eh. dapat Ganun. Kaya nga you sila, don't judge people overall. Yes. Baka may pinagdadaanan Oo. talaga. Oo. That's the reason why ang taas-taas ng suicide rates natin. No? Every day we have suicide cases. In fact, the youngest that we have is grade 3. Grabe. Anong dahilan? Mostly Family. Dahil naghiwalay yung parents niya? Or pinapressure And siya? Pinapagalitan. also kasi iba na yung abuse ngayon eh. Mm-mm. The abuse are different no from what was experienced before, especially that we have social media. Yes. Hindi, yung pambubuli nga, online na eh. Mm-mm. Hindi Yeah. na Tapos ano eh. 2023, yung data ni Bureau of Fire Protection is 3,529 suicide cases in just 1 year. And that's underreported. Yes, underreported pa yun. Tapos most of those numbers are university students. Mm-mm. So, very alarming siya. Hindi pa sila nakatawid doon sa part na they can actually reach their full potential but they decided to end Okay. their journey. Oo. So ano yung mga nakaka-trigger sa mga taong may mental health problems? Para hindi gawin ng mga immortal. Una, toxic positivity. You cannot just tell people to snap out of it or Okay lang Nako. yan. maging Or masaya ka na mag-move lang. on ka. Oo, Mag-move lang. on ka. Alam mo, hate ko yun. Yung dati sinasabihan ako mag-move on. Parang, siguro, parang iniisip ko, gusto ko ba to? In the first place, hindi ko naman gusto to eh. Oo. So kung gusto ko mag-move on. Like kung anong definition mo na move on. Pero yung current state ko, hindi ko naman gusto. Mahirap kasi mag-move on pag traffic eh. Oo. Mahirap Ang mahal talaga. sa Grab. Nga. Mababangga ka. Ako siguro yung forgive others para mapalaya ka. Mm. It's very hard to forgive those who abused and tortured you. Oo. Hindi ka naman required to forgive Exactly. people. Oo. Nag-message sa akin dati. Ano? Kasi may pinost ako na ganyan. Ano? Parang never forgiving people for this. Tapos minessage ako. Tapos May gusto mo pag-attack? mag-usap. Hindi, ano naman, in good faith naman. Okay. Kasi pastor sila. Ano sinabi sa'yo? Pag naghanap ng kausap, nandito lang ako, gano'n. Kumain ka na ba? Ganon. Hindi ganon. Hindi, babae naman to eh. Okay. So sinabi sa akin, baka gusto ko daw mag-usap, mag-attend ng church, ganon. For me, that's toxic positivity because you cannot just pray out of it as well. Oo. Ito, sinabi na isang sikat na tao, Ano? I forgive but I never forget. Oo. Alam mo sino nagsabi nun? Sino? Si Stanley Chi? Hindi. Sino? Si Undertaker. Hindi ko makakalimutan yun eh. Ano ba yan? So ano ba yung mga toxic positivity? Yun. Kaya mo yan, kaya ganun. yan. Okay lang. Nakakainis kaya yun? Ako, naiinis nga ako eh. Parang itulog mo na lang, ganun. Oo. Pero ano sasabihin nga? Paano mo Oo. sasabihin? Paano mo sasabihin yun? To comfort or to console someone na hindi... Kasi ako minsan, madalas, guilty din ako doon eh, na okay lang yan. Kaya mo Actually, yan, mahirap ganun. talaga magsalita ngayon, no? Mag-advise. Oo. Lalo na pag online. Yeah. Nakakatakot mabash. I think No? wag ka na lang mag-advise. No? Siguro, one of the things that we have to remember, kaya tayo may dalawang tenga, isang bibig, kailangan mas makinig tayo bago tayo Bago magsalita. magsalita. Mm-mm. So, pag di mo alam sasabihin mo, wag na lang magsalita. Yakapin mo na lang. Oo. Ako mas gusto ko yung tinatanong na lang ako kung kung okay ba ako, Ano, gano'n. kumain ka na ba?
Kung okay ba ako, ganun, or you need, actually, kailangan mo ba ng kausap? Kasi at least may choice ako eh. Yes. Kung tatanggapin ko yun o hindi eh. Kung mas receptive ako sa mga tao dati na nakikinig sa akin eh. Yung mga rants ko. Tapos hindi ako i-judge na, nag-rant ako. Minsan kasi yun lang ang kailangan natin. Oo. Makikinig. So tama dun sa listening part. Yan, sa mga Pero ayoko yung sinasabi na na yun nga, move on ka or pabayaan mo na or cheer up or maswerte ka nga kasi okay trabaho mo. Tapos sasabayan mo ng ako nga. Oo, ako nga, Ganito. napagdaanan ko nga eh. Yun. Ako nga, mas Tapos malala pag pa gano'n, dyan ipabalik mo, kaya mo din yan. Cheer up lang. O yung mga nagsasabi ko, ako nga nagawa ko eh, magagawa mo rin, di ba? Medyo rin eh. Insensitive at Oo. some point. Oo. So wala akong pakialam. Sarap apiran sa mukha. Oo. Yakapin sa leeg. Pero alam mo, naintindihan ko rin naman na on their part, they're doing it in good faith. Yes. Yeah. Kaya lang. They just don't know what to say. Yeah. So, ayan, mga immortal. Pagka meron kayong mga na-experience sa ganyan, okay lang mag-message kayo sa Underpaid Podcast. I-refer namin kayo kay Miss Imari. Tama. Kasi siya yung nasa National Youth Commission na mental health coach. Pwede niya kayong matulungan. Yes. At kung gusto niyo naman, magkita-kita kayong lahat doon sa Burnout Festival. Tama. Yan, November 9. Alam nyo na, paulit-ulit ako. November 9. Thank you. November 9, ha? Yes. Sabado yan. Walang pasok. Sama nyo yung boss nyo. Alam mo para ba? makonsensya. Alam mo ba, may kwento lang ako. Meron nga nagtanong sa akin, kasi payat pa ako noon eh. So medyo, may mga nag-message sa akin. Tinatanong kumain na ba ako? Or sasabihin ako, matulog na ako, think of your health, mga ganon. Alam mo ba ang nakakainis doon? In a flirty way? Oo naman. Ang nakakainis doon, kung hindi gwapo. Tapos tatanungin ko kumain ako. Pakialam ko, di ba? Paano kung pogi nagtanong sa'yo? Sasagot ako. Salbahe ka rin eh. Tapos na, ikaw. Bigla diba? Depende. Yung mga ganong tanong. Ako, hindi ako nagta-toxic positivity. Ano? May nagtatanong sa akin, yung may niligawan sila, ano gagawin nila. Ako sinasagot ko, iisa na lang yung mukha nyo, ilaban nyo na yan. Wala ka nang magagawa dyan eh. Pero sana sa mga immortal na nakaka-experience ng na-burnout man kayo, na nasa-stress kayo, may kaopisina kayong may mental health problem, etong episode na to pakinggan ninyo. Tsaka yung mga nasa burnout project na mga pinopost na nakakatulong sa inyo yan. Yes. Mga Tingnan nyo burnout. sa Instagram, nasa Facebook, tapos yung may isang community na tutulong sa inyo. Yes. Hindi kayo nag-iisa. May Tapos punta sila sa festival. Oo, Yeah. ganun. Kita-kita tayo doon. Lahat ng mga pagod at stress. So, mag-ibi tayo doon. Paano kunyari, sobrang pagod nila, tinulog nila, anong gagawin natin? Di mas mabuti, nakapagpahinga ka. Diba? Yung naman yun parang kung gusto mong, alam mo yun, parang isa siyang malaking reminder. Kaya gusto talaga namin siya towards the end of the year. This is your perfect time to actually give yourself at least one day to give yourself that kind of hinga na kailangan mo dahil tinatapos mo yung taon with all your strength and all your effort. And this is the day for you to celebrate that resilience. Pero dapat nga hindi na tayo, alam mo yun, hindi na dapat sineselebrate talaga yun na pagod na tayo maging resilient. Malay mo naman, this is the day to celebrate your 13th month pay. Pwede naman. Pero free naman yung event. Pero yung 13th month pay nyo, gastusin nyo na lang, pambili nyo ng food doon sa venue. Yeah. Or support nyo yung mga local artists na kasama namin. Kasi nga, yung mga artists and mga performers namin, masaya na sila, may pumalakpak sa kanila kasi they also volunteer their art to share their creativity and that their songs might be able to help them, help the viewers lift up their spirits kasi iba rin yung natutulong ng music in terms of your mental health, iba yung nagagawa din ng arts and creativity with your mental well-being. Yun. Maraming salamat Miss Maraming Imari salamat Krista Thank and you. Yay, Ma'am thank Atienza. you. Thank you Maraming po. salamat. Zar, eto na. Pagka may mga mental health issues ka, pwede ka lumapit sa kanila.
Oo naman. Diba? Ano na ako tapos na ako Pag nangyari ulit sa akin, Ba't mo naman gugustuhin mangyari sa iyo yun? Joke lang yun. Guys, there you have it. For Miss Imari Krista, Bam Atienza, Zardelos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.